this world of darkness, we are given light. Hope for all the dying. How will they know? How will they know that Jesus loves them and He died to save them? Carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children they are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Count them by the millions, blinded slaves to sin. Inside they are dying. How will they know? How will they know that Jesus loves them and His heart is breaking? Carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children they are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Go ye into all the world. Go ye into all the world. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and tell the children they are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. In the name of Jesus Christ, carry the light. Carry the light.
Hello. Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung kakantahin po namin sa Panginoon ay Why Me, Lord? Why, me Lord, what have I ever done to deserve even one of the kindness I've known? Why, me Lord, what did I ever do that was worth love from you and the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus. I wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way that I cannot be paid. All I'm taking from you. Maybe, Lord, I can choose someone else, but I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus. I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand. Lord, help me, Jesus. I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul in your hand. Amen. So, wala bang hahamon doon? Ano po? At mukhang talagang may gustong patunayan. Purihin ng Panginoon at hindi ko lang alam kung sila Nanay Denden at si Ate Nelly nung mga bata pa lang ay magkaibigan na talaga. O nung mga bata pa sila. Dalaga. Yun. Nung mga panahon pa lang na mga naghahabulan sila Magellan, magkasama na sila. Ano po? Ayan. So, purihin ng Panginoon. And tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen.
Baka mamaya kayo po humihindi na, kumbaga sa parang umaayaw na. But again, gusto ho nating pasalamatan ng Panginoon for this afternoon na tayo po'y magkakasama sa gawain ng Diyos. And of course, gusto lang po nating pasalamatan yung mother ni Sister Gracel. Ano pong name ni mother niya? Anong name ng mama mo? Gillette? Janelle? Jeanette. Ayan, si Ate Jeanette. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po ba ako natutuwa kami kay Gracel kasi ginagamit ng Panginoon sa music ministry. At hindi namin namamalayan, magdidibo na pala to sa Friday. Saturday. Naku, birthday niya sa Saturday. Ano kaya ang hihanda sa amin ni Gracel? Alright. Okay, so tayo po mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Thank you roon sa mga umawit kaninang kalalakihan. At yung kanina rin, umaga, yung mga preachers kumanta rin, yung mga workers. Mukhang may hinahamon din. At mukhang mapapalaban yata yung mga young people nating lalaki. But purihin ng Panginoon. Ano po? So, handa na po ba kayo? Amen. Mag-aaral po tayo ulit ng salita ng Panginoon. And this afternoon, ay nilingan ko po na ang lahat ay magsitayo. Ano po? Salamat ho sa mga nag-testimony. Nakakatuwa rin yung testimony ni Ate Laura. Ano po? Parang napakabait sa kanya ng Panginoon. Lahat ng hinihingi niya, binibigay . Di ba? Totoo po yun. Hiniling niya na sana yung anak niya lumipat ng trabaho. Kita niyo naman talaga ang buti ng Panginoon. Ano po? At yung kanyang kailangan sa bayarin o gastusin, sino ba naman mag-aakala na may kakatok sa kanya ng ganong oras? Ano po? So minsan parang nadidinig lang natin, pero ang sarap pag tayo yung nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Diba? Nadidinig natin sa testimony, ang buti ng Diyos, pero iba yung ikaw yung nakaranas . Natutuwa ho tayo kapag may naririnig tayong ganon, pero iba siguro yung pakiramdam na ikaw na mismo yung nakakaranas ng kamay ng Panginoon. Kasi alam nyo ho, lahat tayo sasang-ayon dito . Nararanasan natin yung kahirapan. Pero sana maranasan din natin yung kabutihan ng Diyos. Ano po? Kasi yung kahirapan, normal na ho yan sa mundo . Kahit ho yung mga mayaman, nahihirapan pa rin magpayaman. Negosyo pa rin ang negosyo. Tama po ba ako? Diba? Negosyo pa rin sila ng negosyo. Isip pa rin kung paano kikita. So, hindi naman ho porket mayaman, magkakain tulog na lang. Di po ba? Kasi kung yung mga mayayaman magkakain tulog lang, wala ang trabaho yung mahihirap. Wala silang bubuksang negosyo, wala silang kumpanya, wala silang ilang i-invest na pera at yung pera nila hindi magagamit sa mga masasabi ho nating proyekto. Kaya ako po'y naniniwala, saan man natin tignan, sa mayaman o sa mahirap, talagang lahat po tayo meron hong pinaghihirapan. Yung mga mayayaman, di naman yan basta nagkapera lang nagsumikap din yan. Nag-aral din, pinagbutihin din yung kanilang gustong kumbaga pagkakitaang negosyo. So naniniwala po ako, bawat isa po sa atin meron pong matatawag nating kumbaga kinakaharap. Pero sana nga ang prayer natin hindi lang yung puro hirap ang maranasan natin. Masabi rin natin na meron tayong mabuting Diyos. Amen? So, manalangin po tayo para sa ating i-discuss for this afternoon. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito na kami ay muling tinipon mo para sa amin pong ginagawang pagsamba. Ikaw po, Panginoon, ang maghanda, magtuwid ng aming mga puso, isipan, at kung ano man po, Panginoon, ang inyong nais ituro sa amin, ay ito naway amin pong maintindihan. Mai-apply din po namin sa amin pong mga buhay. Kaya Panginoon, kami po ay lubos na umaasa na ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng pagpapala. Kaya Panginoon, sa inamin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, ikaw po ang aming pinag-aalayan na magagawa po namin sa hapong ito. Panginoon, marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus.
Amen. Okay, so mari na po kayong makaupo. Well, na-discuss na po natin yung topic na time to mature. So lahat tayo, kailangan nating lumago, kailangan nating mag-improve sa buhay. And then, dumating na rin tayo doon sa trials to strengthen. Okay? So pinag-aralan na natin yung kung paano tayo magiging malakas at magpalakas sa iba. And then, na-discuss na rin natin yung God to bless. Okay? So natapos na natin yon. Ngayon, nandito na tayo sa karugtong ng ating pag-aaralan. Ano po? So, buksan po muna natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 39, verse number 23. Ayan. So, ito ho yung, kumbaga, dito natin titignan yung reflection nung ating pinag-aralan. Because God blessed Joseph as he worked in Potiphar's house as a slave. Yan yung ating iniwan. Then he blessed him as he worked in the prison. 4 times in the chapter 39 of Genesis, the Bible expresses God's favor. So, meaning, kahit nasaang lugar tayo, anumang estado ng buhay mayroon tayo, yung favor ng Diyos ay hindi po pwedeng mawala. Kasi inisip natin, siguro ang may favor lang yung nasa magandang kalagayan. Si Joseph po nakakulong. At kahit saan siya po mapunta. Iniisip ko, saan ba dinala si Joseph? Imagine po ninyo, saan siya inilagay? Okay? So, iniisip ko lang, laging nandun ang kamay ng Panginoon sa kanyang mga kapatid. Ano ho ang naging kanyang pabor? Kung inyo pong naalala yung istorya ng kanya pong buhay. Sa time ni Joseph, ilan silang magkakapatid? Ilan po? 12. Ano po ang favor na nakita nyo ron sa kanilang magkakapatid na binigay ng Panginoon sa kanya? Meron ba kayo naiisip kung alam yung istorya ni Joseph? Yes. Isipin nyo, gusto na siyang patayin. Tama po ba ako? Gusto siyang patayin, pero anong ginawa ng Panginoon? Merong nagsuggest, wag na lang nating patayin. Itapon na lang natin. Okay? So, imagine po ninyo, pwede na siyang mamatay. Pero because of God's favor, hindi nangyari. Anong ginawa? Nagpatay sila ng hayop. Okay? At inilagay doon sa damit ni Joseph at pinalabas kay Jacob, patay na ang anak mong si Jose. Di ba? Si Joseph. Kasi nga, nilapa ng mabangis na hayop. Isipin niyo po yun. So, ibig sabihin, sa bawat sirkumstansya ng buhay natin, kung talagang tayo po, tunay na anak ng Diyos, hindi ho po pwedeng tinitignan ng Panginoon yung kanyang anak na nahihirapan. At wala siyang gagawin. Sabi ko nga, kung ang matinong magulang, hindi niya matiis yun, lalo na ang Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya maling-mali na sa isipan natin na kapag tayo'y nahihirapan, ang tingin natin tayo ay napapabayaan. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Si Joseph hindi pinabayaan ng Diyos. Tama po? Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Sa kamay ng kanyang mga kapatid, hindi siya pinabayaan. Marami pa yan, mga kapatid. But in verse number 23, the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Tama ba ako? Baka mali na naman yung ating passage. Tama na to. Okay? Nililinaw ho natin. Baka mamaya, saan na naman tayo napunta? Okay. Ito ho yung ating pag-aaralan. Are you willing to pay the price to accomplish your dream? Kasi lahat ng nangarap, hindi yan mangangarap ng hindi niya gusto. Tama ba ko? Siguro naman pag tayo nangarap, gusto natin, yung pangarap natin, masaya, maganda. Tama po ba? At mabuti. Wala namang mangangarap ng para sa masama.
Tama po ba ako, mga kapatid? Walang nangangarap at naghahangad para sa ikasasama. Ang laging ang tingin natin dyan para sa ikabubuti, di ba? Maganda yan at masaya yan. Ngayon, eto po, hindi lahat ho ng pangarap nakukuha lang ng madali. Talagang yan pagsusumikapan. Tama po ba ako, mga kapatid? So wala hong kayamanan, katanyagan na nakuha lang natin sa madaling paraan. Okay? Nung ako po gumagawa ng reels, niisip ko, paano kaya yumaman yung mga tawag dito, yung mga digital, ano ba yon, content creator, yung mga vlogger, yung mga kumbaga influencer na yan, kung titignan natin at susundan natin, nung simula, meron pong struggle yan Hindi naman kagad sa unang video nila, talagang nagkapera sila. May mga nanglalait, may mga hinahatulan sila. Naku, wala yan. Walang papansin dyan. Then, suddenly nakita natin, biglang umaabot ng milyon, thousands yung views nila. Ano po ibig sabihin? Hindi naman lahat ng naging sikat kagad sa online, naging sikat sa telebisyon, naging madali ang lahat. Dumaan yan sa proseso. Well, tayo rin, kung meron tayong pangarap sa buhay, hindi ho po pwedeng gusto mo lang yan. Kailangan pinagtatrabahuhan yan. Naintindihan po ninyo? Naniniwala ba kayo na nababasa ng Diyos ang puso natin? Subukan nyo nga hawakan yung mga dibdib ninyo. Try nyo nga, tumitibok pa ba yan? Tama? Sabi nila, pag mabilis daw ang tibok, dalawa lang yan. Pagod o kinakabahan. Tama ba ko? Di ba? Ang bilis Bakit? Baka pagod o kaya baka kinakabahan. Pero yung sinasabi nating ganon, pakiramdam lang natin yun. Pero ang sabi ng Bible, ang Diyos ang nakakabasa. I, the Lord, search the heart. Amen? So ang Panginoon ang nakababasa ng laman ng puso natin. So therefore, kung alam ng Diyos ang laman ng puso natin at yung laman ng ating mga isipan, wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya yung ginugusto natin, hindi ho po pwedeng hindi yan alam ng Diyos. Alam yan ng Panginoon. Tama po ba? Kung meron kayong mga gustong gawin, hindi nyo pa sinasabi sa prayer, alam na ng Panginoon. Kung meron kayong gustong hingin, hindi nyo pa binabanggit sa pananalangin, alam na ng Diyos yan. Tama po ba ko? Ngayon, anong sabi niya rito? Handa ba kayo na yung inyong pangarap o yung inyong ginugusto talagang merong magiging katumbas? May kapalit kumbaga. Merong sakripisyo. Naintindihan po ninyo? Because sabi niya rito, are you willing to pay the price to accomplish your dream? Okay. Saan nakita ni Joseph yung kanyang pangarap? Saan niya na? If you know the whole story of the life of Joseph in the Old Testament, saan niya nakuha at naabot yung pangarap niya? Alam niyo kung saan? Apart from his family. Tama? Kahit gusto natin kasama natin ang pamilya natin, pero kung doon natin maaabot ang pangarap natin, yun yung sinasabi ng Bible, willing ka bang magsakripisyo, tiisin, marating mo yung pangarap ng Diyos para sa iyo. See? Tama po ba? Hindi ho pwedeng walang kapalit. Okay. Meron ako nakitang illustration para makita natin yung idea na gusto nating magkaroon ng bagay. Alam nyo, may mga halaman o tanim na kailangan patayin para dumami at magbunga. Yung mais, imagine ninyo, no? Sipin niyo yung mais, kailangan siyang putulin imbis na kainin para gamitin, para dumami. Tama po? Kasi pag kinain mo lahat yan at wala kang itinira, wala kang itatanim. Malinaw po ba? Ganun din sa mga ibang tinatanim nating pagkain. So sa madalit salita, hindi po pwedeng walang sakripisyo. Hindi kumbaga sa termino ng mundo, hindi pwedeng walang alay. So ganun din,
kung gusto nating maabot yung pangarap natin at kung ang kalooban ng Diyos ay hindi dyan sa inyong kinauupuan, baka kailangan nating umalis sa comfort zone to reach our dream. Amen? Kasi pakiramdam natin, okay na tayo rito. Kung ang pangarap mo, yan, wala ka na ibang pupuntahan, diyan ka na talaga. Pero kung may pangarap ka pang iba, mga kapatid, hindi naman pwedeng nandyan lang sa inuupuan mo. Baka kailangan mong umalis sa comfort zone. Kaya, tandaan natin palagi, ito ho yung ilagay natin sa isipan natin, habang tayo po ay humaharap sa problema at pagsubok, lagi nating iisipin, baka yan ay proseso ng pangarap natin. Di ho kasi po pwedeng gusto lang natin ng isang bagay nang wala ho tayong gagawin. Mga estudyante, kung gusto nyo makatapos, di pwedeng di mag-aaral. Tama? Hindi pwedeng, gusto ko lang pumasa, gusto ko lang makatapos. Di pwede yun. Kailangan yung gusto mo, gawin mo. Hindi mo rin pwedeng iasa lang sa iba. O, ikaw gumawa ng assignment ko, ikaw gumawa ng project ko. Pag ganun yung ginawa mo, hindi ikaw ang gumraduate. Yung gumawa. Tama. Naintindihan po ninyo? So, hindi po pwede yun. Anong matututunan pag iba ang gumawa ng dapat mong gawin? So, kaya, mga kapatid, eto na po. Leadership thought for today. It takes time to grow as a leader. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. So, anong ibig ko sabihin dito? Kung naalala niyo, laging merong kawakasan. Kapag may dilim, may liwanag. Kapag may gabi, may umaga. Kapag meron tag-ulan, meron tag-init. Naintindihan po ninyo? Kaya yung ating nararanasan, hindi ho pwedeng maging permanente yan. Kung si Joseph, sa kamay ng kanyang mga kapatid, may hirap, sa kamay ni Potiphar, may hirap, sa kulungan may hirap, matatapos din ang lahat ng yan. Darating din ang biyaya. Ngayon, eto ang tanong ko, sino po ang gusto ng blessing? Taas nga ang kamay ng gusto magkatanggap ng blessing. Si Brother Ryan, dalawang kamay pa talaga. Maraming blessing gusto nito. Sino gusto ng blessing? Taas ang kamay. Asa yung wallet ko? Pag-pray nyo nga magkalaman. Lahat tayo, of course, gusto natin ng blessing, right? Pero may panahon ng pagtanggap, pero may panahon din ng pagbibigay. Amen? Lahat ng mga nagtatanim, yung mga farmers, may tamang panahon ng pag-ani. Tama po ba ako? Alam ng mga farmers kung ilang buwan, ilang araw ang pagtatanim ng bigas. Ng palay, I mean. Tama po? Alam din nila yung best season ng pagtatanim ng palay. May panahon silang sinusunod. Tama po ba ako? Hindi sa lahat ng panahon may pakwan. Tama? May melon, may singkamas. Nakakain ba kayo singkamas? Oh, di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon may siniguelas, may rambutan, may lansones, may season na tinatawag na meron yan. Bagamat may nagtatry ng magtanim, kaya lang parang sinasabi ng iba, hindi masarap kasi wala sa panahon. Oh, ina-imagine ko nga, meron bang kinalaman yung sinag ng araw, patak ng ulan, hihip ng hangin, kung ibang season nila tinanim? Nakaka-apekto ba yon? So, alam ng farmers yun. May effect ba yon kapag yung pinalagay nilang pataba? Alam ng farmers yun. Pero ito ang alam ko, lahat ng bagay, sabi ng Ecclesiastes chapter 3, ay may tamang panahon. Amen? Tama po ba? Kung merong kahirapan ngayon, lilipas din yan. May panahon ng kasaganahan. Hindi ho po pwedeng puro gabi sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo ron? May araw na sisikat. Hindi naman pwedeng puro araw, talagang tanggapin natin ang katotohanan, may panahon ng pagluha. Kaya,
tingnan nyo, sabi ng Judges chapter 8 verse 22, sabi niya, harvest, seed time, harvest, cold, heat, summer, winter, day and night, shall not cease. Yun ang cycle ng buhay natin. Paikot-ikot lang tayo ron. Joseph, kumbaga, kung titignan natin, but Joseph was worse than that. He was too arrogant for his own good. It wasn't enough for him to be the favorite of his father, Jacob, and to be the son of his old age. The child who received special favor and treatment above all of his older brothers, Joseph had to rub it in. Kasalanan ba ni Joseph na naging paborito siyang anak? Definitely, hindi niya kasalanan. Tama? Kahit, di ba kayo minsan sa school, napapaboran tayo ng teacher, ng mga kaklase, siguro maganda yung nakikita sa atin. Hindi naman ating kasalanan yun. Tama po ba? O, sa bahay, ganun din. Sa barkadahan, kung minsan parang ikaw yung tinatratong special, hindi mo rin kasalanan yun kung ginagawang ka ng ganun. So, sa madalit salita, walang kinalaman si Joseph dito, pero meron siyang pinagdaanan. Ngayon, when God gave Joseph a dream, revealing that he would one day become the leader of his family, not only of his 11 brothers, but also of his parents. Joseph, kumbaga, thoughtlessly told everyone about it. Ano ang maiisip nyo nung kinukwento niya to? Anong iisipin ng mga older brothers niya? Anong iisipin ng magulang niya? Are you crazy? Tama ba ako? Okay ka ba? Okay ka lang? Bakit? Sino ka para magsalita sa amin yan? Because sabi niya rito, twice his father rebuked him, his brothers wanted revenge, and they got it. Kaya nga kung susundan natin itong istorya ng buhay ni Joseph, very challenging. Pwedeng from pit to palace, from rags to riches. Tama? Kasi, di ba, tinapon siya doon. Tapos, di ba, tinapon siya sa walang tubig. Pinalabas siyang patay hanggang sa napunta siya sa palasyo. Mula sa mahirap hanggang sa siya pinayaman ng Panginoon. Okay. Early in his life, Joseph's skill at working with people was weak. Worse, he lacked experience, wisdom, and humanity, 3 qualities that can be gained only with the passage of time. So imagine po ninyo, kailan tayo natututo? Kapag dumaan na tayo sa panahon na kung saan doon natin marirealize yung mali at tama sa buhay natin. Ika nga ng kasabihan, laging nasa huli ang pila, ang pagsisisi. Tama? If you look at Joseph's life, you can see how time and experience contributed to his daily leadership, developed as he went through the following 4 phases. Imagine niyo, yung kasabihang nasa huli ang pagsisisi, kay Joseph, ibahin nyo. Hindi siya nagsisi sa huli. Pinagpala siya sa huli. Amen? Bakit? Kasi nga, nung nakita niyang mga hindi okay yung nangyayari, anong sabi ni Joseph? Sa Genesis chapter 50, if I'm not mistaken, saan sabi niya? But God meant it unto good. Tama? You thought evil. Sabi ni Joseph, ang inisip niyo sa akin masama, ang ginawa niyo sa akin masama, pero ang Panginoon, ginamit kayo para ihanda ako sa pagpapala. Kaya mga kapatid, tignan nating maigi. Okay. Phase number 1, I don't know what I don't know. Alam niyo ba yun? Okay, ano sabi rito? Everyone starts out in a state of ignorance. Alam na ba natin ang mangyayari bukas? Sabi nga ng Bible, boast not thyself of tomorrow. Tama? Okay. May plano tayong gawin bukas. Sino mga estudyante rito? Students. Okay? May pasok ba kayo bukas? Tama? O, tatanong ko kayo, diretsahan na. Ano gusto niyo? May pasok? Wala.
Yung totoo. Sino ang nagsasabing, sana may pasok bukas? Taas ang kamay. Ba, isa lang, si Patricia. Sino nagsasabing, sana wala mo ng pasok bukas? Maging totoo kayo. Taas ang kamay. Brad, uulan bukas. Baha sa dadaanan. Okay. Lahat tayo merong plano. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Tama po ba ako? So si Joseph, nagsimula siya sa walang alam. Anong kinalaman ko? Bakit ako gustong patayin ng mga kapatid ko? Di niya alam. Bakit ako tinapon? Anong kasalanan ko? Bakit ako kinulong? Anong ginawa ko? Wala siyang alam. Hindi siya guilty sa mga akusasyon na sinasabi sa kanya. Ignorante. Kasi nga, hindi naman alam ni Joseph na, Joseph, gagamitin kita. Joseph, ikaw yung magiging way para maraming kumain. Hello po. Hindi rin naman natin alam na gagamitin tayo ng Panginoon eh. Tama po ba? Sabi nga sa kwento ni Ate Laura, ewan ko po kung ito yung tamang understanding sa kwento niya, ini-encourage niya si Ate Gina. Imagine ninyo, kumbaga ginamit siya ng Panginoon para si Ate Gina makabalik sa church. Sino mag-aakala na si Ate Laura ang gagamitin? Tama po ba? Kumbaga, wag naman sanang ikalaki ng ulo ni Ate Laura, pero yun ang laman ng puso niya eh. Kulitin, pilitin, atin ka. Kung tutusin, hindi naman sila magkababata. At kung tutusin, hindi naman sila matagal magkakilala. Kung tutusin, hindi naman sila, alam niyo po ron, talagang magkaibigan, hindi naman sila close. Pero ginamit siya ng Panginoon. Tama po ba? Sino ang mag-aakala nun? Kayo po ba? Napunta kayo ng church. Inisip niyo ba na nung napunta kayo rito, alam ko na, ang gagamitin sa akin si ano eh. Wala tayong alam lahat eh. Hindi ko alam na magkakakilala pa tayo. Hindi ko alam na dito pala ako mapupunta. Hindi ko alam na dito pala ako papastor. Hindi ko alam na ako pala'y tatawagin. Lahat tayo walang alam. Pero alam niyo ang kagandahan kay Joseph? Alam niyo kung ano? Kahit hindi niya alam at iniintindihan, sumunod siya. Amen? Sumunod siya. So, ang susi para tayo makarating doon sa ginugusto natin, always remember this. Lahat ng desire ng puso natin, ang Diyos ang mag-e-execute. Tandaan niyo, sinabi ni King Solomon yan eh. Diba? Kung ano yung desire ng puso natin, ang Diyos ang magpapahintulot. Kaya, kung meron kayong pangarap, ang dapat nating uunahin at susundin, sino? Ang Panginoon. Well, kahit anong ganda ng desire natin, pag ayaw ng Diyos, wala tayong magagawa. Kahit parang abot kamay mo na ang pangarap mo, pag ayaw ng Diyos, mauudlot yan. Bakit? Kamay ng Panginoon ang may control sa paligid natin. You know, sabi nga ng Bible, Joseph didn't know what he was doing. Okay? Hindi niya alam. Everyone starts out in a state of ignorance. That's where Joseph began. He didn't understand the dynamics of his family. Either he was ignorant of how his brothers would when he shared his dream about the ships bowing down. Yung yuyuko sa kanya. Para sa kanya, natuwa siya, excited. Punta siya sa mga kapatid niya, Kuya. May napanaginipan ako. O ano yung napanaginipan mo? Sabi sa panaginip, yung mga ships daw yuyuko at kayo raw yun. Matutuwa kaya sila? Sa palagay niya, matutuwa ba yung mga kuya ni Joseph? Hindi. Pero yun yung panaginip niya. Sabi rito, and then, or he didn't care about the damage he would do to their relationships. The scripture says his brothers already hated him. When he shared his dream, they hated him even more. Siguro, parang pakiramdam ng mga kuya, bakit kami ang yuyuko at magsusisilbi sa iyo? Kuya kami. Tama ba?
hindi madaling tanggapin. Pero kung yun ang plano ng Diyos, walang pwedeng kumontra. Gusto siyang patayin, hindi natuloy. Gusto siyang pahirapan, ikulong, walang nagtagumpay sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Nagkaroon ng famine. How many years? So anong ginawa ng Panginoon? Hindi sila pinabayaan. Kaya nga, dito natin makikita, Joseph didn't know what he was doing. He was doing and saying things without understanding the existing interpersonal issues. The cause was alienation from his family for more than how many? 2 decades. Ilan taon yun? Ilan taon yung 2 decades? 20 years. 20 years na walang text, walang call, walang chat, walang video call, hindi sila nagkita. Can you imagine? Tama? At sa isipan ng tatay nila, patay na tong si Joseph. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Yung para sa kanila, wala ka na. Hindi ka nahahanapin. Patay ka na nga eh. Tama po ba? At sila mismo, yung mga kapatid, hindi na rin nila sukat akalain na buhay pa yung kapatid naming si Joseph. Bakit? Eh hindi nga nila nakilala eh. Okay. Meron ba kayong picture sa cellphone? Sino yung mga may cellphone? Meron kayong picture dyan? Meron ba kayong picture dyan na yung ngayon nyo lang picture, bago lang? Subukan yung i-compare yan doon sa nakalipas na 20 taon. Kung ikaw ay 21, ganyan ka pa lang. Tama? 20 years eh. Okay, aminin ho natin, malayong malayo ang itsura natin doon sa nakaraan. Hello po, 20 years ang lumipas. Sino si Joseph? Baka inisip nila, bata pa yun, maliit lang yan, tagadala lang ng pagkain namin yun eh. Pero hindi nila alam, yung bata na yon, lumipas ang 20 taon, iba na ang itsura. Kamukha na siya ni Senyor Aguila. Alam niyo ba yun? Ang bata, 21 years old, nag-leader ng ganun. Grabe. Alam niyo ba sinasabi ko kay Senyor Aguila? Ano tayo kaya? Magpalit tayo ng pangalan. Senyor Tuko. Ano kaya gawin natin? Ano? Senyor Tuko, Senyor Butike. Ano kaya pwede gawin? Ano kaya pwede tawag natin sa grupo natin? Ano? Pero kahit baluktot, kahit mali, kahit kasinungalingan, may naniniwala. And take note, ang dami nila. Marami pa sa atin. Tama ba ako? Mas marami pa sa atin. So ano ibig sabihin mga kapatid? Si Joseph, for almost 2 decades, di sila nagkita. Eh, paano tayo lalago? Sabi ko nga, kung ngayon pa lang, hindi na natin kayang, di ba, magsarili, hindi natin kayang ayusin ang sarili natin, hindi natin kayang gumawa ng mga bagay na pwedeng magdala sa atin sa maganda. Paano tayo makakarating sa pangarap natin? Yan ang sabi ng Bible. Joseph didn't know what he was doing. He just telling the truth. Na naginip ako at kayo raw iyuyuko sa akin. Maglilingkod daw kayo sa akin. Are you sure? Are you okay? Kayo po, naisip nyo ba na sang araw may gagawin sa inyo ang Panginoon? Naisip nyo ba yon? O wala lang, basta tuloy lang kayo sa buhay nyo. Yung mga tinawag ng Panginoon, naisip niyo ba yan dati na tatawagin kayo? Na-imagine niyo ba yan? Meron ba? Meron na ka-imagine na isang araw tatawagin ako ng Panginoon? Tingin ko po, para sa akin, kung meron man, parang napaka-konti. Pero karamihan hindi alam na sila'y tatawagin sa paglilingkod. Kasi ako, honestly, kung alam ko lang na ako itatawagin ng Panginoon, baka siguro hindi ako nagloko nung high school.
Siguro baka mas pinagbuti ko yung pag-aaral ko para kung tinawag ako ng Panginoon, mas maayos siguro akong magsalita, maayos ako mag-aral ng Bible, maayos ako magturo, baka mas higit pa rito yung kaya kong gawin. Kasi hinanda ko na yung sarili ko bago pa rito. Kaya lang hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin gusto tayo mabuhay sa biyaya eh. Tama? Ang Diyos natin gusto niyang tayo sa Kanya magtiwala, hindi sa kakayanan natin. Dahil ang ginagamit ng Panginoon, yung nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. So, yan ang sabi ng Bible. For almost 2 decades. Phase number 2. I know what I don't know. It took a life-changing incident to arrest Joseph's attention and start him on the road to change. Minsan, bago tayo, kailangan pa nating ma-experience yung hindi natin gusto at ayaw nating mangyari sa buhay natin. Because minsan ang hirap at malaki ang kapalit ng pagkatuto. Kinakailangan pa kumisang may mawala para ma-realize nating mahalaga. Tama? Kailangan pa nating meron talagang kakaibang pangyayari para maisip natin tama ang Panginoon sa buhay natin. Nandiyan pa po ba kayo? Minsan ang pagtuturo ng Panginoon sa atin masakit. Minsan ang pagtuturo sa atin ng Panginoon, alam niyo, parang sumusugat. Kasi minsan hindi tayo makuha sa simpleng topic lang eh. Ayaw natin siyang pansinin. Okay. Kung kayo, pagdating sa pangangailangan ha, pag kayo ay nawalan ng piso, sino sa inyo ang maglulupasay? Halimbawa, kayo, nalaglagan kayo 5 piso. Iiyak ba kayo maghapon? Di ba? Magwawala ba kayo? Ganun ba kayo pag nawalan ng 5 piso? Kayo 3 magaganda, sabi nyo. Parang hindi kayo makapaniwala ah. Di ba? Kayong 3 magaganda, sabi nyo. Paano kapag ang nawala 1,000? Masaya pa kaya kayo? Naalala ko noon, ako po may 1,000 nakatago sa wallet ko. Nagpakarwash ako. Yung 1,000 ko, halos blade na yon. Talagang tiklop na tiklop. Tagal, di ko ginagasos. Nilagay ko rito, papakarwash ako. Aba, nawala. Balik ako sa carwash. Punta ako sa Caltex. Nakailang balik na ako. Nilakad ko na yon mula carwash papunta sa Caltex. Wala talaga yung 1,000 ko. In short, umuwi ako, hindi ako masaya. Dahil hindi ko lubos akalain mawawalan ako ng 1,000 pesos. Ang sakit sa kalooban. Kahapon, nasaan ba tayo, Mami? Kahapon, sa SM. Tama? Saturday. Friday. Yung cellphone ko hinahanap ko. Sabi ko, nasaan yung cellphone ko? Mula doon sa, galing ho ako sa fellowship, nag-basketball ho kami dahil birthday ho ng isang pastor. Nag-basketball fellowship kami. Pagkatapos noon, yung lakad ko medyo, sakit ha. Pero nawawala cellphone ko, ang layo, takbo kagad ako. Saan yung cellphone ko? Nawawala. Sabi ni Rachel, Dad, ito, bakit nasa iyo? Binigay mo sa akin eh. Iba na talaga nagkakaedad, Nanay Denden. Yung kabog ng dibdib ko, yun pa naman yung gumagana, yun yung may signal, yung isa wala eh. Yun ho yung bayad, yung isa hindi bayad eh. Sabi ko, nalaglag yata. Sabi ko gano'n, saan ko ba pinatong? Natataranta na ako. Akbo ko kila Mami. Mami, tawagan mo nga yung cellphone ko, nawawala. Sabi ni Rachel, akin na sa'yo. Yung kabog ba? Alam niyo mga kapatid, minsan para maisip natin yung isang bagay na mahalaga, may malaking kapalit eh. Yung cellphone, nilalagay mo lang dyan. Nung nawala, nataranta ako eh. Well, mga kapatid, naniniwala ako, to get our attention, sometimes kailangan gumamit ng Diyos ng extraordinary situation. You know why? Kasi busy tayo eh. Busy tayo sa marami nating ginagawa. Abala tayo sa mga gusto nating gawin. Hindi natin pinapansin yung gusto ng Diyos para sa atin.
Are you with me? Nandiyan pa po ba kayo? Hello po. Tama po ba? Busy tayo sa trabaho. Busy tayo sa pag-aaral. Busy tayo sa mga gusto nating gawin. Sa career natin. Paano tayo paano makukuha ng Diyos yung attention? Ayaw mo akong pansinin, tanggalan kita ng trabaho. Ayaw mo akong pansinin, wala kang pambayad sa eskwelahan. Ayaw mo akong pansinin, inain ko katawan mo. Hello po. Tama po ba? Kasi busy nga tayo. At eto pa, hindi lang busy, nag-e-enjoy tayo sa gusto natin. May nakakalimutan tayo. Ang may-ari ng buhay natin, ang Diyos. Amen po ba? Always don't forget, ang Diyos ang may karapatan sa sino man po sa atin. Kaya wag nating makalimutan, pag-aari tayo ng Diyos. Hello? Kaya para wag mawala yung mga bagay na ginugusto natin, balansihin natin. May time sa gusto mo, dapat may time sa gusto rin ng Diyos. Kaya yan ho yung nangyari. It took a life-changing incident to arrest Joseph's attention and start him on the road to change. Kailan natin nare-realize ang pagbabago? Sige po, kailan natin naiisip na kailangan tayong magbago? Pag tayo ay nasaan na, we're in trouble. Marami tayong napapanood sa TV, yung mga road rage, yung away ba? Tama? Yung mga away kalsada, yung matatapang, di ba? Tapos nung nandun na, naging viral na, sorry. Na-realize na lang natin kapag meron ng damage. Pag meron ng nasira. Pag meron ng naging, alam niyo po, kumbaga, bagay na hindi na natin kayang takasan. And that is the hand of God in the life of Joseph. Kasi kung sinabi lang ng Panginoon sa kanya, sige, Joseph, pinili kita. Iwan mo yan, pamilya mo, sumama ka sa akin. Sa palagay niyo, gagawin niya yun. Hello po. Kung kayo ba tatawagin ng Panginoon, sabihin sa inyo, iwan mo yung trabaho mo, iwan mo yung pag-aaral mo, iwan mo yung ginagawa mo, sumunod ka sa akin. Susunod kaya kayo? Hello po. Kung sabihin kung tinatawag kayo ng Panginoon, tinatawag kayo sa ministry, iiwan nyo ba yan? Hello po. Pero minsan may gagawin ng Panginoon para makuha yung attention nyo. Tama. Kasi busy tayo eh. May ginagawa tayo sa gusto natin. But you know, yan ang sabi ng Panginoon sa kanya. Thrust into slavery in Egypt. Ayaw mo to, pero ito gagawin ko sa'yo. Gagawin kitang alipin. Ipakukulong kita. He began to learn about what he didn't know. He came to understand that leadership is difficult and carries a huge weight of responsibility. Say it with me. Responsibility. Come on, sabay-sabay po tayo. Responsibility. Hindi po pwede na gusto mo yung pangarap mo nang hindi ka magsasakripisyo. And to get his attention, pakukulong kita, ipatatapon kita. See? Hirap na, Sanay ka doon sa komportabling lugar, pero pinaalis ka ng Panginoon, dito ka. Lord, lipat mo na lang ako ng bahay. Hindi, doon ka sa balon na walang tubig. Pagkatapos mo roon, dadaling kita sa Egypt, ipakukulong kita ron. Tapos kakalimutan ka ng mga tao, babaliwalain ka. Yun ang gusto ko sa iyo. Sino ang gustong sumunod? Sa Panginoon. At sasabihin ko sa inyo, tinawag kayo ng Panginoon. Ito ang mararanasan nyo, magugutom kayo. At pagkatapos kayo magutom, mapapagod ang katawan ninyo. Mahihirapan kayo, mapupuyat kayo. At ito ang gusto ng Panginoon. Pero pagkatapos niyan, ilalagay ko kayo sa magandang kalagayan. Sino susunod? Wala. Because hindi tayo, ano man tawag doon? Comfortable. Hindi tayo komportable.
ang gusto natin, nasa comfort zone. Kaya nga, kung titignan natin ito, over the years, Joseph experienced betrayal. He received lessons in human nature, relationships, and leadership. The process molded his character. He developed patience and humility. Alam nyo, bago tayo maging leader, ang unang tinuturo sa atin ng Diyos, humility. Bakit? Bakit kaya napakahalaga ng humility sa leadership? Sa palagay ninyo? Kasi wala na ibang magtuturo sa atin. Tagapagturo na tayo eh. Sino pa magtuturo sa atin? Sino pa ang magko-correct sa atin? Tama? Wala na. Leader na tayo eh. Pagkatapos ko, Panginoon na. Pag wala tayong humility, paano tayo gagamitin ng Panginoon? God resisteth the proud. Kung ngayon pa lang, hindi mo kayang sumunod at magpasakop, pag leader ka na, wala kang susundin at kikilalanin, sarili mo lang. Tama po ba ako? Pag ako na ang leader, wala ang Panginoon sa buhay ko, sino pa susundin ko? Kung hindi ko kayang sumunod sa Panginoon, kaya nga, kung ngayon pa lang, hindi mo kayang magpasakop, pag ikaw na leader, hindi ka leader, baka boss ka. Tama po ba? Sabi ko nga sa mga preachers, na mga magpapastor, kung ngayon pa lang, hindi nyo kayang disiplinahin sarili ninyo, sino ang gigising sa inyo ng maaga? Pwede ba kayong katukin ng member? Ay, pastor, service na po. Hello? Tama. Pwede ba sabihan, hello, mag-Bible study po tayo. Wala. Ikaw na sa sarili mo ang magkukusa. Tama. Kung ngayon pa lang, tinatamad, laging hirap, laging pagod, laging ang hinahanap pahinga, paano mo matetrain ang sarili mo na yan ang buhay mo? Kung ngayon pa lang, humihindi ka na. Kaya ngayon pa lang, sanayin nyo na yan ang buhay natin. May mag-utos o wala, kailangang gawin. Kasi saan ba tayo papunta? Sa leadership. See? Okay. Leaders, papayag ba kayo na diktahan kayo ng mga under your leadership? Definitely hindi. Kasi leader kayo eh. Tama po ba? But if you have humility, kailangan nating maintindihan to. Mahalaga ang pagkatuto ng pagpapakumbaba at patience. You know what is patience is? Alam niyo ba kung sabihin ng patience? Pag hindi niyo natutunan, magiging patient kayo. Tama ba ako? Bakit? Aatakin kayo sa puso. Ang kalunduan, pasyente kayo ngayon. Comatose kayo, inatake kayo, hinay blood kayo, na-stroke kayo. Bakit? Nawalan kayo ng patience. Naging patient kayo. Tandaan ninyo, hindi po pwede na hindi tayo turuan ng Panginoon. And sabi ng Bible, over the years, Joseph experienced betrayal. And he received lessons in human nature, relationship, leadership. The process molded his character. He developed patience and humility. And he began to recognize that God was his source of blessings and power. Doon niya lang na-realize na Panginoon pala ang susi at ang pagmumulan ng lahat ng kanyang pangangailangan. Amen? Saan niya na-realize yun? Sa labas? Sa pasyalan? Sa pamilya niya? Hindi eh. Siyempre hanggat nasa pamilya niya tayo, nasa pamilya tayo ng natin, hindi may isip yung kakapusan. O mga estudyante natin, yung mga anak natin. Nababanaag niyo ba sa kanila ang hirap ng provision? Nakikita niyo ba sa kanila kung gaano kahirap ipundar yung kanilang kailangan?
Yung ibang kabataan, hindi nararamdaman yung kakapusan. Kasi alam nila, ibibigay ng magulang nila yung pangangailangan. Tama po ba ako? Basta sila, okay lang, hingi lang ng hingi. Hindi na naiisip, saan tayo kumukuha? Tama ba? Hello po. Subukan niyong alisin yan sa inyong puder at magtrabaho yan para sa kanilang pag-aaral. Papahalagahan yan bawat piso na ginagastos nila. Doon nila marirealize pag wala na yung kanilang provider. Saan nakita ni Joseph yon? Nung nakakulong siya. Tama. Hello po. Wala yung tatay niya na nagbibigay sa kanya ng magarang damit. Wala yung tatay niya na nagbibigay sa kanya ng masarap na pagkain. Tama po. Nung nasa kulungan siya, kinakain niya kulungan ng pagkain ng bilanggo. Okay, look at the life of the prodigal son. Kailan niya na-realize na mahalaga palang dapat nandun siya sa kanila? Nung naubos yung pera niya at ang kinakain niya na pagkain ng swine. Bakit ako nandito? Samantalang mayaman kami yung tatay ko, ang daming pinakakaing servants, busog. Samantalang ako, pagkain ng baboy. Hello? Kailan tinare-realize yan? Pag tayo na lang. Kaya nga paalala ko sa mga anak dito, kung kaya niyong magtipid, tipirin niyo. Kung kaya niyong magdisiplina sa sarili, disiplinahin niyo. Huwag niyong ubusin, huwag bara-bara ang gamit ng provision sa inyo ng Panginoon. Kasi hindi madali yung pinagkukunan yan. Tama? Hindi namin sinusumbat, pero sinasabi lang namin yung totoo. Dahil ang mga estudyante, ang nasa isip niyan, hihingi. Di na naisip, saan kaya kami kukuha? Sabi ko nga kung gusto talaga ng isang estudyante na makatapos, may paraan. Laging meron. Tandaan niyo palagi, kung sa mundo may paraan, lalong may paraan sa mga Kristiyano. Kasi may Panginoon tayo. Tama? Hello po. Tama ba? Kaya isipin nyo, si Joseph, doon niya lang na-realize na ang source ng lahat ng kanyang kailangan, hindi si Jacob. Hindi si Potiphar. Hindi yung kayamanan. Hindi yung pera doon sa Egypt o sa palasyo. Naubos nga yun Di ba tama? Naubos yung pagkain nila, yung supply. Ano nagawa nung hari? Wala. Ano nagawa ni Potiphar? Wala. Ano nagawa ni Jacob? Wala. Ano nagawa ng mga kapatid niyang katrabaho? Wala. Naubos ang lahat. Sino ang natira? Panginoon ni Joseph. Sino ang nagpakain? Panginoon ni Joseph. Amen? Makikita lang natin yan kapag wala na yung mga taong kinoconsider natin na tutulong. Amen? Giniginaw po ba kayo? I-adjust natin. Baka hindi na kayo makatayo. Baka mga naiihi na yan. Hindi na makontrol. Baka dyan na sa kinauupuan nila. Taas mo na lang siguro yung vent. Okay? So anong ibig ko sabihin mga kapatid? Saan at kailan na-realize ni Joseph na ang Diyos ang sang source ng lahat ng blessing? Nung malayo siya sa pamilya, nung wala na yung provision sa palace, wala nang makain, only God, ang Diyos na lang ang merong magagawa. Kaya pag nilagay tayo ng ganun ng Panginoon, pasalamatan natin ng Diyos. Amen? Tama po ba? Kasi laging may provision sa kamay ng Diyos. And sabi po rito, that God was His source of blessings and power. Okay. Sino ang nagbigay ng pabor kay Joseph? Jacob. Tama? Binigyan siya ng special favor. Ginawa siyang paborito. Walang nagawa yung mga kapatid. Pero nung may gusto nang gawin yung mga kapatid niya, walang nagawa si Jacob. Napili si Joseph kay Potiphar. Binigyan ng favor. Tama po ba? Sino nagtaas? Tinaas siya ng tao. Pero nangyari, binalik ulit siya sa wala. Kinulong. Tama po ba? So, ibig ko sabihin, saan man manggaling yung pabor sa tao o kung kanino pa man, kapag galing yan sa tao, pansamantala lang yan. Ang masarap, yung pagtataas ng Diyos. Kasi yon permanente.
Amen? Kasi yon kumbaga, walang hanggan. Kasi sabi ng Bible, malinaw po na kung titignan natin doon sa verse number 38 na binasa po, 22 na verse number 8, while the earth remaineth, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Sino ang nagtakda niyan? Kalikasan? Hindi. Ang nagtakda niyan, ang Diyos. Kaya niyang magbaba at kaya niyang magtaas. Tama po ba? At yung mga nasa taas, kaya niyang ibaba, kaya niyang itaas. Yung mga nasa baba, kaya niyang itaas, kaya niya rin ibaba. So sa madaling salita, anumang kalagayan sa kamay ng Diyos, magagawa niya. Kaya anong kailangan natin gawin? Sumunod sa pinagagawa ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang susi sa pangarap natin, wag lang yung pagsusumikap nyo. Wag lang yung galing nyo. Ang susi, para makuha natin yung pangarap natin, sumunod tayo sa Diyos. Amen? Kasi kung yun ang paraan para ibigay yung ating pangangailangan, wag na tayong sumubok ng iba pa.